Magandang umaga mga kasabong, tatalakayin natin ang Gray Game Foul. Mga katangian at kasaysayan ng Gray Game Foul. Kilala sa power at pagiging game nito, ang lahi ng Gray Game Foul ay nabuo pagkatapos ng pagtawid ng mga superior stock. Nang maglaon, ang pagbubuhos ng iba't ibang linya ng dugo ay nagdala ng isang bagong hanay ng mga gene upang pabutin ang talas ng isip, kalusugan, at iba pang mga katangian ng pakikipaglaban. Pinagsasama-sama ang power hitting, gameness, at smart fighting techniques, nakuha namin ang Gray Game Foul. Ang fighting cock na ito ay siguradong taya at panalo pagdating sa pakikipaglaban sa ibang gamecock. Ang fighting cock na ito ay siguradong taya at panalo pagdating sa pakikipaglaban sa ibang gamecock. Ipinapakita ang mga nilalaman lo Gray Game Foul katulad ng ibang game foul o battle cock. Ang Gray Game Foul ay pinalaki at sinanay din para ipakita ang galing sa pakikipaglaban sa battle arena. Hindi ito sikat na game foul kumpara sa asil, hatch, radio, at sweater. Ang magandang mukhang game foul na ito ay ginagamit sa subong at maganda ang laban nila. Ang mga tandang na ito ay magastos. Hindi alam ng marami ang tungkol sa lahi ng game foul na ito dahil hindi ito naidokumento gaya ng ibang game foul. Tulad ng ibinibigay ng pangalan, ito ay isang kulay abo na tandang kasama ng iba pang mga tandang. Hindi madaling makaligtaan ang grays dahil sa makakapal na balahibo nito, kahangahangang balahibo, at kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang mga low-gray rooster ay maaaring lumipad ng mataas. Ginagamit din ito para sa subong sa mga lugar kung saan hindi ito ipinagbabawal. Ang lahi ng game foul na ito ay pinaghalong dalawa o higit pang lahi ng manok na lumalaban at nag-evolve ng ilang mga katangian sa pamamagitan ng selective breeding. Noong una, tinawag silang Gray Game Foul ngunit ang nag-develop ng lahi, ang EWLO, ay nagsimulang tumawag sa kanila ng Grays noong 1935 hanggang 1936. Ang pangalan ng tandang na ito ay nagmula sa breeder. Kahit na hindi gaanong nalalaman tungkol sa pinagmulan at kasaysayan ng lahi, pinaniniwalaan na ito ay binuo mula sa Albany at Madigan Gray. Tinawid din ito sa Texas Ranger, ang pagbubuhos ng bloodline na ito ay nagresulta sa mas maitim na mga binti. Ang katangian ng maitim na binti ay nagbago dahil sa pag-aanak ng batas, na nagmumungkahi na ang dugo ni Ranger, sa makatuwid, ay maaaring ituring na isang purong gray. Bukod sa Ranger, ang mga panlabang manok na ito ay pinalitan ng maraming ibon na pinananatili ng batas. Siya ay nag-advertise at nagbebenta ng maraming mga game foul noong araw. Ang lahi ng game foul na ito ay pinaniniwalaan ding tumawid sa Boston Roundhead. Maaga ang lahi ng tandang na ito ay kumakain at layunin ng manok. Maraming mga breeder ang patuloy na nag-evolve ng lahi at nagkakaroon ng ilang pisikal at asal na katangian sa pamamagitan ng pagtawid nito sa iba pang sikat na game foul. Maaaring asahan ng mga admirer ng Gray Game Foul na magiging mas pino ang lahi sa hinaharap. Nagtatampok ang gray ng maraming kulay kabilang ang dark gray, puti, at mapusyaw na dilaw. Ang mga pakpak ay may puting kulay samantalang ang mga balahibo ng buntot ay madilim na kulay abo o itim. Ang mga ito ay tuwid na sukle at may dilaw at puting binti. Tiniyak ng pagbubuhos ng dugo ni McNerney Gray ang pangangibabaw ng mga dilaw na binti sa puti. Ang mga gray ay energetic, athletic, muscular, at aktibong binuo para sa lakas at stamina. Ang mga kulay abo ay isa sa pinakamahusay na fighting cock na magagamit ngayon. Hindi lahat ng away ay nagreresulta sa kamatayan ngunit ang pinsalang ginawa ay kadalasang nakamamatay at nakamamatay. Maaari silang maging kasing agresibo at nakamamatay gaya ng mga pulang tandang sa paggupit at gameness. Higit pa sa isang madugong laban, taglay nila ang takong ng kamatayan, na ginagawa silang matapang na hitters. Ang malalakas na tumatama na tandang na ito ay isa sa mga pinakanakamamatay na modernong hitters na nakita ng mundo ng pakikipaglaban sa subong. Bilang isang power hitter, mayroon silang kakayahang mag-cut ng malalim sa bawat strike. Maraming iba pang mga fighting rooster breed ay hindi malalim na mga cutter at iyon ang nagbibigay sa gray ng isang gilid. Grays labanan tulad ng ipoypo, sa hangin, o sa lupa. Ang mga ito ay tinawid sa isa pang game foul upang mapahusay ang kanilang liksi, dedikasyon, at bilis ng kidlat. Ang mga gray ay pinagsama sa iba pang mga game foul para sa genetic na pagpapahusay at ebolusyon ng iba't ibang katangian ng pakikipaglaban.
Pagsasanay sa labanan ng isang Gray Gamecock ay kailangang turuan na lumaban at dapat sanayin. Dapat alam ng tandang ang iba't ibang paraan upang maiwasan ang kritikal na pinsala o kamatayan.